nagsasalita, naglalaro, nagsusulat, nagdidinig, nagtuturo, at tumatalo. Ang susunod naman natin na tutukuyin ay ang mga gamit ng pandiwa. Ano-ano nga ba ang mga gamit nito? Ito ay ang mga sumusunod. Gamit bilang aksyon, bilang karanasan, at bilang pangyayari. Unahin natin ang mga gamit bilang aksyon. Kapag ito ay may aktor o tagaganap o ng kilos, maaaring tao bagay ang aktor. Halimbawa, ang aso ay tumahol, ang pandiwa ay tumahol, at ang aktor ang naman ay ang aso. Ang pangalawang gamit ng pandiwa naman ay ang gamit bilang karanasan. Maaaring magpahayag ang pandiwa ng karanasan, damdamin o emosyon sa ganitong sitwasyon. May nakararanas ng damdamin o saloobing inihudyat ng pandiwa. Halimbawa, nito ay nagulat ang mga mag-aaral sa biglang pagsusulit na ibinigay ng kanilang teacher. Ang pandiwa nito ay nagulat. Ang ikatlong gamit ng pandiwa ay gamit bilang pangyayari. Ito ay resulta ng pangyayari. Maaaring may ekspresyon ng sanhi at bunga. Sinasalamin ito at nilalarawan na nangyayari ay may kaakibat na reaksyon na maaaring mangyayari. Halimbawa nito ay tumatakbo ng mabilis si Larry, kaya siya ay nadapa. Ang gamit na pandiwa dito ay nadapa. Ang susunod naman natin tutukuyin na ay ang mga aspekto ng pandiwa. May tatlong aspeto ang pandiwa. Ito ay pang nagdaan, pang kasalukuyan, at pang hinaharap. Isa-isahin natin aralin ang bawat isa. Isa sa mga aspekto ng pandiwa ay ang panagdaan. Ito ay ang nagsasaad na natapos o naganap na ang kilos. Halimbawa, ito ay nagdasal, natulog, nag-aaral, naglinis, kumain, at nagbalak. Ang aspektong ito ay binubuo ng salitang ugat at pandiwa. Ang susunod na aspekto naman ay aspektong pangkasalukuyan. Ito naman ay nagsasaad na ang kilos ay ginagawa pa lamang sa kasalukuyan. Ang palatandaan nito ay kapag ang panlaping makadiwa sa pawatas ay mag o mang, ay papalitan ng na, nag o nang, at uulitin ang unang pantig ng salitang ugat. Halimbawa, kumakain, naglalakad, nagbabasa. Ang huling aspekto naman ay ang aspektong panghinaharap. Ito naman ay nagsasaad na ang kilos ay gagawin o mangyayari pa lamang. Ang mga halimbawang salita nito ay magdarasal, matutulog, mag-aaral, maglilinis, kakain, magbabalak. Ang panlaping palatandaan nito ay salitang mang, ma, i, o inuulit. At ang iyan ang mga aspekto ng pandiwa. Dahil may alamin na natin kung ano ang pandiwa, ang kahulugan nito, gamit at aspekto. Mga bata, halina at balikan natin ang mga natutunan natin. Una, ang pandiwa ay salitang nagsasaad ng kilos gaya ng kumain, tumalon, naglakad. Natukoy din natin ang mga ng pandiwa. Ito ay gamit bilang karanasan, aksyon at pangyayari. At ang huli ay ang mga aspekto nito at
ay gaganapin pa. Pandiwa o pandiwa ay nakatutuwa. Hey! Pandiwa, pandiwa may tatlong aspekto. Perpektibo, imperpektibo at kontemplatibo. Hey! Pandiwa, pandiwa may tatlong aspekto. Perpektibo, imperpektibo at kontemplatibo. Pandiwa, pandiwa may tatlong aspekto. Perpektibo, imperpektibo at kontemplatibo. Hey! Ngayon ay alam na natin ang kahulugan ng pandiwa, aspekto at gamit nito. Halina at ating sanayin ang ating sarili patungkol sa araling ito. Narito ang 4 na bahagi ng pagsusulit. Sa unang bahagi ng pagsusulit ay bilugan ng mga pandiwa o salitang kilos. Isulat ang letrang PN kung pang nagdaan, at letrang PK kung pang kasalukuyan, at letrang PH kung pang hinaharap. Sa ikalawang bahagi naman ng ating pagsusulit ay salong guhitan o guhitan ang wastong anyo ng pandiwa. Ang ikatlong bahagi naman ng ating pagsusulit ay isulat sa patlang ang letrang PD kung ang pandiwa ay nasa panahon ng pangnagdaan, letrang PK kung ito ay pangkasalukuyan, at letrang PH kung ito ay panghinaharap. At ang huling bahagi naman ng ating pagsusulit ay piliin ang wastong pandiwa upang mabuo ang mga pangungusap. Isulat ang titik sa patlang.